May mga lugar na hindi mo makikita sa mapa. May mga lungsod na hindi mo matatagpuan kahit ilang beses mo pang hanapin. At ayon sa mga matatanda sa Samar, may isang lungsod na nagpapakita lamang sa mga taong hindi nito balak pauwiin. Tinatawag nila itong Biringan. Ako si Naldo, isang truck driver na madalas bumiyahe sa mga liblib na kalsada ng Eastern Visayas. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa Biringan. Mga gusaling kumikislap sa gitna ng kagubatan, mga sasakyang nawawala, mga taong bumabalik ngunit hindi na katulad ng dati. Ngunit hindi ako naniwala. Hanggang sa gabing iyon, bandang alas 11 ng gabi, nang baybayin ko ang isang mahabang kalsada sa Samar. Umuulan, makapal ang hamog, at halos wala ng ibang sasakyan. Habang nagmamaneho ako, may napansin akong babae sa gilid ng kalsada. Nakaupo siya sa isang malaking bato, nakatitig lamang sa daan. Nakaitim, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw. Nang malagpasan ko siya, napatingin ako sa side mirror. Nandoon pa rin siya, ngunit may kakaiba, parang nakatingin na siya sa akin. Napailing ako, marahil ay pagod lamang ako. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nakita ko ulit siya sa parehong posisyon, sa parehong bato, sa parehong kalsada. Parang hindi ako umuusad, nanlamig ang aking mga kamay sa manibela. At nang mapansin kong alas 12 na ng hating gabi, biglang namatay ang radyo. Kasabay nito ang isang mahinang bulong mula mismo sa likod ng aking upuan. Lumiko ka. Napalingon ako. Wala. Ngunit sa unahan, may daang hindi ko pa nakikita dati. Isang kalsadang kumikislap sa gitna ng kagubatan. At sa tabi nito ay nakatayo ang babae. Ngayon ay nakangiti na siya at dahan-dahang itinuro ang daan papasok. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa kabila ng takot, parang may kung anong puwersang humihila sa akin. Unti-unti kong iniikot ang manibela at pumasok sa kalsadang itinuro ng babae. Pagpasok ko pa lamang ay nagbago agad ang paligid. Nawala ang ulan, nawala ang hangin, nawala maging ang tunog ng makina ng aking truck. Parang nilamon ng katahimikan ang buong mundo. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang lumiwanag ang daan. Sa una, akala ko ay mga ilaw lamang ng kabahayan. Ngunit nang makalapit ako, nakita ko ang isang lungsod. Napakaganda. Mas maganda pa sa anumang syudad na nakita ko. Matataas na gusali, malalapad na kalsada, mga ilaw na tila bituin sa lupa. Ngunit may isang bagay na mali. Walang tao, tahimik ang buong lungsod at igit sa lahat, walang anino. Napatingin ako sa ilalim ng truck, wala rin ang anino ko. Parang nawalan ng kapangyarihan ang liwanag. Biglang umandar mag-isa ang radyo, kasabay nito ang mahinang tinig ng isang matanda. Kapag nakita mo ang Biringan, huwag kang tatanggap ng kahit ano. Huwag kang kakain. At huwag mong sasabihin ang tunay mong pangalan. Biglang naputol ang radyo. Kasunod nito ang paglitaw ng mga tao. Parang sumulpot sila mula sa kawalan. Nakangiti, maayos ang pananamit, tahimik silang naglalakad. Ngunit habang pinagmamasdan ko sila, may napansin akong kakaiba. Hindi sila kumukurap at sabay-sabay silang lumingon sa direksyon ko. Parang matagal na nila akong hinihintay. Maya-maya ay may lumapit na matandang babae. Nakaitim, may hawak na lumang baston. Ngumiti siya. Malayo ang iyong pinanggalingan. Hindi ako sumagot. Naalala ko ang babala. Muli siyang nagsalita. Ano ang pangalan mo? Nanlamig ang katawan ko. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang babala. Huwag mong sasabihin ang tunay mong pangalan. Kaya nagsinungaling ako. Ramon. Ngumiti siya. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita kong parang may galit sa kanyang mga mata. Sinungaling. Biglang huminto ang lahat ng tao sa paligid. Sabay-sabay silang tumingin sa akin at doon ko napansin lahat sila ay may suot na maliit na anting-anting na hugis insekto. Parang isang malaking salagubang. At habang nakatitig ako rito, may narinig akong mahinang ugong. Parang libu-libong pakpak ang sabay-sabay na kumakampay mula sa ilalim ng mga gusali, mula sa mga kanal. Mula sa dilim ng lungsod, napatingin ang matanda sa langit at ngumiti. Hinahanap ka na nila. Hinahanap ng sino? Nanginginig kong tanong. Biglang lumakas ang ugong at mula sa likod ng matanda, may lumitaw na napakalaking anino, anyo ng isang babae. Ngunit ang buhok nito ay tila binubuo ng mga gumagalaw na insekto. At ang mga mata nito, pulang-pula. Nakita kong lumuhod ang lahat ng tao sa paligid. Pati ang matanda, parang may reyna silang sinasamba at bumulong ang matanda.
Dumating na ang mambabarang ng Biringan. Nanigas ang buong katawan ko. Sa harap ko ay nakatayo ang nilalang na tinatawag nilang mambabarang ng Biringan. Hindi ko alam kung tao pa ba siya o may natitira pang pagkatao sa kanyang anyo. Ang kanyang mahabang buhok ay tila buhay. Binubuo ng libu-libong maiitim na insekto na gumagapang at kumakampay sa paligid niya. At sa bawat galaw niya, parang lumalamig ang hangin. Parang unti-unting nawawala ang liwanag sa buong lungsod. Lahat ng tao sa paligid ay nakaluhod, walang nagsasalita, walang gumagalaw, tanging ang ugong ng mga insekto ang maririnig. Dahan-dahang lumapit ang nilalang at habang papalapit siya, napansin kong wala rin siyang anino, katulad ng buong lungsod. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin. At sa unang pagkakataon, nagsalita, ngunit hindi sa pamamagitan ng bibig. Direkta itong umalingaw-ngaw sa aking isipan. Bakit ka na parito? Napaatras ako, ngunit wala akong maisagot dahil hindi ko rin alam. Parang may kung anong nagdala sa akin dito. Parang may kung anong naghila sa akin mula sa totoong mundo. Biglang ngumiti ang nilalang. At nang bumuka ang kanyang bibig, walang ngipin, walang dila, kundi puro gumagalaw na itim na insekto. Matagal ka na naming hinihintay. Kasabay ng kanyang mga salita ay nagsimulang manginig ang lupa. At isa-isang bumukas ang mga bintana ng mga gusali. Doon ko nakita ang pinakanakakatakot na bagay sa buong buhay ko. May mga tao sa loob. Daang-daang tao. Mga lalaki, mga babae, mga bata, nakatayo lamang, nakatingin sa labas. Ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay. Parang mga rebulto, parang matagal nang hindi gumagalaw. At nang masdan ko silang mabuti, napansin kong iba ang kanilang pananamit. May ilan na mukhang mula pa sa dekada 70, may ilan na parang mula sa dekada 90, at may ilan na moderno, parang mga taong nawala sa iba't ibang panahon. Biglang lumapit ang matandang babae. Silang lahat ay mga dumating. At hindi na nakauwi. Nanlamig ang dugo ko. Ibig sabihin, lahat ng mga taong nawawala sa paligid ng Samar. Lahat ng mga alamat tungkol sa Biringan, totoo. Ngunit mas nakakatakot ang sumunod niyang sinabi. Hindi sila bilanggo. Kusang loob silang nanatili. Hindi ko maintindihan bakit may mananatili sa ganitong lugar. Ngunit biglang itinuro ng matanda ang kalangitan. At nang tumingala ako, halos mawalan ako ng malay. Dahil sa ibabaw ng lungsod, may isa pang lungsod, nakabaligtad, nakabitin sa himpapawid. Mas malaki, mas maliwanag, at puno ng kumikislap na mga tore, parang salamin ng Biringan. Ngunit mas madilim, mas matanda, mas nakakatakot. At sa bawat tore ay may umiikot na mga anino, parang may nagbabantay. Biglang nagsalita muli ang mambabarang. May pinto nang nagbubukas at kailangan namin ng kapalit. Kasabay nito ay nagsimulang lumipad ang libu-libong insekto mula sa kanyang katawan, palapit sa akin. Parang itim na ulap, parang buhay na kadiliman. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa radyo ng aking truck. Mahina, putol-putol, ngunit malinaw. Naldo, tumakbo ka. Hindi ka nila gustong pakawalan. At nakilala ko agad ang boses dahil ito ay boses ng aking ama. Ang ama kong 10 taon nang patay. Nanigas ako. Imposible. 10 taon nang patay ang aking ama. Ako mismo ang nakakita sa kanyang kabaong. Ako mismo ang naghatid sa kanya sa huling hantungan. Ngunit ang boses na narinig ko mula sa radyo, walang duda, siya iyon. Naldo, makinig ka. Huwag kang titingin sa kanilang mga mata. Kasabay ng mga salita ay nagsimulang magliyab ang radyo. At biglang namatay ang makina ng truck. Nagdilim ang paligid. Tanging ang mapupulang mata ng mambabarang ang naiwan. At ang napakalaking lungsod na nakabitin sa kalangitan. Habang papalapit ang ulap ng mga insekto, mabilis kong ipinikit ang mga mata ko. Naalala ko ang bilin ng aking lola noong bata pa ako. Kapag may bagay na hindi tao ang tumawag sa iyo sa dilim, huwag kang basta sasagot. At huwag mong hahayaang makilala ka nito. Biglang lumakas ang hangin. Parang may dalawang puwersang naglalaban at sa gitna ng kaguluhan ay muli kong narinig ang boses ng aking ama. Mas malinaw, mas malapit. Nasa tore ang daan palabas. Napadilat ako. Sa gitna ng lungsod ay may isang tore, mas mataas kaysa sa lahat ng gusali. At sa tuktok nito ay may umiikot na kakaibang liwanag. Parang isang pinto, parang isang lagusan. Ngunit bago pa ako makatakbo, nagsalita muli ang mambabarang. Sa pagkakataong ito ay hindi sa isip ko, kundi sa buong lungsod. Siya ang kapalit. Kasabay nito ay sabay-sabay na tumingin sa akin ang lahat ng tao.
Lahat ng nakatayo sa mga bintana, lahat ng nasa lansangan, lahat ng nawawalang kaluluwa ng biringan, at isa-isa silang nagsimulang maglakad papunta sa akin. Mabagal, tahimik, ngunit hindi humihinto. Napaatras ako. Pagkatapos ay tumakbo, buong bilis. Habang tumatakbo ako sa malapad na kalsada ng lungsod, napansin kong unti-unting nagbabago ang paligid. Ang magagandang gusali ay nagiging mga guho. Ang maliwanag na ilaw ay nagiging malamlam, at ang mga nakangiting tao ay nagiging mga aninong walang mukha. Parang nawawala ang ilusyon ng biringan. Parang ipinapakita nito ang tunay nitong anyo. Sa bawat hakbang ko papunta sa tore, mas lumalakas ang ugong ng mga insekto. Mas lumalapit ang mambabarang, at mas lumalakas ang bulong ng mga kaluluwang nakakulong sa lungsod. Hanggang sa marating ko ang pintuan ng tore. Ngunit nang hawakan ko ito, may nakita akong nakaukit na mga pangalan. Libu-libong pangalan, at sa pinakahuling bahagi may bagong pangalan, kakasulat pa lamang. Naldo Reyes. Biglang bumukas ang pintuan. At mula sa loob ay may nakita akong bagay na nagpayanig sa buong pagkatao ko. Dahil sa gitna ng tore, nakatayo ang aking ama. Nakatingin sa akin. At sa likod niya, may isang bagay na tila mas matanda pa sa biringan mismo, mas matanda pa sa lungsod, mas matanda pa sa alamat. At nang iminulat nito ang mga mata, namatay ang lahat ng ilaw sa buong lungsod. Namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong lungsod ng biringan ay nalunod sa kadiliman. Tanging ang dalawang matang nakasilip mula sa likod ng aking ama ang natira. Napakalaki, napakadilim, at tila hindi dapat nakikita ng tao. Parang may sinaunang bagay na matagal nang natutulog sa likod ng alamat ng biringan. Hindi ako makagalaw, hindi dahil sa takot, kundi dahil pakiramdam ko ay nakatingin ito sa bawat alaala ko, sa bawat lihim, sa bawat kasalanan. Parang binabasa nito ang buong pagkatao ko. Naldo, anak. Napatingin ako sa aking ama. Nakatayo siya sa gitna ng tore, ngunit hindi siya multo. Hindi rin siya buhay. Parang alaala lamang. Parang bakas ng taong minsang nagmahal sa akin. Matagal na akong naghihintay. Papa, bulong ko. Ngumiti siya, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Dati akong katulad mo. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa nilalang sa likod niya. At doon ko narinig ang katotohanang hindi ko kailanman inasahan. Noong binata pa ako, nakita ko rin ang biringan. Nanlamig ang aking katawan at nakapasok din ako rito. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat. Ang mga gabing bigla siyang nawawala nung bata pa ako. Ang mga pagkakataong tila may kinatatakutan siya. Ang mga bagay na ayaw niyang pag-usapan. Lahat pala ay may kaugnayan dito. Lumabas ako, ngunit may naiwan akong bahagi ng sarili ko rito. Kasabay nito ay nagsimulang manginig ang tore. Sa ibaba ay naririnig ko ang ugong ng milyon-milyong insekto. Palapit ng palapit ang mambabarang at kasama niya ang buong lungsod. Parang buhay ang biringan. Parang isang nilalang na gustong kumain ng panibagong kaluluwa. Biglang nagsalita ang nilalang sa likod ng aking ama. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Hindi ko alam kung tao pa ba ito. Ang boses nito ay parang kulog na nagmumula sa ilalim ng dagat. Bawat lungsod ay may bantay. Bawat lihim ay may tagapag-ingat. At bawat pintuan ay nangangailangan ng kapalit. Kasabay ng mga salita nito, ay nakita ko ang katotohanan. Ang biringan ay hindi lamang lungsod. Isa itong pinto, isang hangganan sa pagitan ng mga mundong hindi dapat magtagpo. At ang mambabarang, hindi siya reyna. Isa lamang siyang tagapaglingkod, tagapagbantay ng pinto. Ngunit ngayon, may nangyayaring mali. May kung anong pilit bumubukas mula sa kabilang panig. At kung mabubuksan ito ng tuluyan, hindi lamang ako ang hindi makakauwi, kundi ang buong mundo ay maaaring makakita ng bagay na hindi kailanman dapat makita. Biglang bumukas ang tuktok ng tore at mula sa langit ay may bumagsak na napakalakas na liwanag. Kasabay nito ang sigaw ng mambabarang. Isang sigaw na hindi tao, isang sigaw na yumanig sa buong lungsod. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Tumingin ang aking ama sa akin at sinabi ang mga salitang nagpayanig sa puso ko. Hindi ka nila dinala rito para maging bihag. Dinala ka nila rito para isara ang pintuan. At sa ibaba ng tore, unti-unting bumukas ang lupa habang may isang napakalaking anino ang umaahon mula sa kailaliman. Unti-unting bumuka ang lupa sa ilalim ng tore. Parang may napakalaking bagay na pilit umaahon mula sa kailaliman.
Ang buong biringan ay nagsimulang manginig, nagbibitak ang mga kalsada, nababasag ang mga gusali, at ang napakagandang lungsod na una kong nakita ay unti-unting nawawala ang anyo. Parang natutunaw ang ilusyon, parang ipinapakita nito ang tunay nitong muka. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung ano talaga ang biringan. Hindi ito lungsod. Isa itong napakalaking kulungan. Isang kulungang itinayo upang bantayan ang isang bagay na hindi dapat makalaya. Sa ibaba ng tore, sumisigaw ang mambabarang. Libu-libong maiitim na insekto ang lumalabas mula sa kanyang katawan. Lumilipad sa himpapawid na parang itim na bagyo. Ngunit hindi na siya mukhang makapangyarihan. Mukha siyang takot, takot na takot. At doon ko napagtanto, hindi siya ang kalaban. Isa ring siyang bantay, isa ring bilanggo. Biglang lumapit sa akin ang aking ama. Makinig kang mabuti. Wala ng oras. Sa likod niya, patuloy na lumalaki ang siwang sa lupa. At mula rito ay may dalawang nagliliyab na mata ang dahan-dahang lumilitaw. Napakalaki, mas malaki pa sa mga gusali. At habang tumitingin ito sa mundo, parang lumalamig ang buong kalangitan. Ano ba yon? Nanginginig kong tanong. Tahimik ang aking ama. Pagkatapos ay sumagot. Iyon ang dahilan kung bakit umiiral ang biringan. Iyon ang dahilan kung bakit may mga tagapagbantay. Iyon ang dahilan kung bakit may mambabarang. Nanlamig ang dugo ko. Biglang nagsalita ang nilalang sa likod namin, ang sinaunang bantay ng tore. Kapag tuluyang nabuksan ang pintuan, magwawakas ang pagkakahiwalay ng dalawang mundo. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang napakalalim na sigaw mula sa ilalim. Hindi ko alam kung sigaw ba yon, o tawa, o isang bagay na wala pang pangalan sa mundo ng tao. At biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng nakita ko mula nang makarating ako rito. Ang babae sa gilid ng kalsada, ang nawawalang anino, ang mga taong hindi makauwi, ang mambabarang, ang tore, parang bahagi sila ng isang napakalaking mekanismo. Isang kandado. At ngayon, may pumipilit bumasag sa kandadong iyon. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Lumipad ang mga insekto, nabasag ang mga bintana, at sa gitna ng kaguluhan, may nakita akong kakaiba. Sa tuktok ng tore ay may isang lumang kampana, kalawangin, bitak-bitak, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Napansin yun ng aking ama, at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya. Naroon ang susi. Anong susi? Para maisara ang pintuan. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang tumingin ang mambabarang sa akin at sumigaw. Biglis! Kasabay nito ay tuluyang lumabas mula sa siwang ang isang napakalaking kamay ng anino. At sa unang pagkakataon, nahawakan nito ang lupa ng biringan. At nang mangyari iyon, namatay ang lahat ng ilaw sa lungsod. Namatay ang lahat ng ilaw. Sa isang iglap, ang buong biringan ay nalunod sa kadiliman. Tanging ang dalawang nagliliyab na mata ng nilalang mula sa kailaliman ang natira. At ang napakalaking kamay nito ay nakahawak na sa lupa ng lungsod. Parang unti-unti itong umaahon mula sa kabilang mundo. Bawat segundo ay may bagong bahagi ng kanyang anino na lumilitaw. At sa bawat pag-angat nito, mas lumalakas ang pagyanig, mas bumibigat ang hangin, mas lumalamig ang paligid. Sa ibaba ng tore, nakaluhod ang mambabarang, ngunit hindi sa takot, parang pagod, parang matagal na niyang pinipigilan ang bagay na ito. At ngayon, nauubusan na siya ng lakas. Naldo, napalingon ako sa aking ama. Itinuro niya ang kampana sa tuktok ng tore, ang tanging bagay na naglalabas pa rin ng liwanag. Kailangan mong patunugin iyon. Ngayon na, wala na akong panahon para magtanong. Mabilis akong tumakbo paakyat sa paikot-ikot na hagdan ng tore. Habang paakyat ako, naririnig ko ang pagguho ng lungsod, ang mga sigaw ng mga nawawalang kaluluwa at ang napakalalim na ungol ng nilalang sa ibaba. Parang nagagalit ito. Parang alam nitong malapit ko nang sirain ang plano nito. Sa bawat baitang na inaakyat ko, mas lumalakas ang bulong sa aking isip. Tumigil ka. Manatili ka rito. Hindi ka na makakauwi. Ngunit ipinikit ko ang aking mga mata at nagpatuloy hanggang sa marating ko ang tuktok. Naroon ang kampana, mas matanda pa kaysa sa lungsod. Puno ng kakaibang simbolo. At habang hinihipo ko ito, may nakita akong mga pangalan, libu-libong pangalan. Mga taong nawala sa biringan sa loob ng napakahabang panahon. Kasama ang pangalan ng aking ama. Kasama ang pangalan ng babae sa gilid ng kalsada. Kasama ang pangalan ng mambabarang. Parang lahat sila ay bahagi ng kampanang iyon.
Parang doon nakatali ang kanilang kapalaran. Biglang yumanig ang tore. Napatingin ako sa ibaba at nanlamig ang dugo ko dahil halos kalahati na ng katawan ng nilalang ang nakalabas. Wala itong muka, wala itong anyo, parang buhay na kadiliman lamang. Ngunit sapat na ang presensya nito upang mabaluktot ang buong lungsod. Biglang tumingin ito sa akin at sa unang pagkakataon, narinig ko ang tunay nitong boses. Hindi ito sigaw, hindi ito bulong, parang boses ng kawalan. Huli na ang lahat. Kasabay nito ay nabiyak ang tuktok ng tore at mula sa kadiliman ay lumipad ang milyon-milyong maiitim na insekto. Ang hukbo ng mambabarang, hindi para umatake sa akin, kundi para harangan ang nilalang. Isa-isa silang nilamon ng kadiliman. Ngunit patuloy silang lumilipad, patuloy silang lumalaban at sa ibaba, tumingala ang mambabarang sa akin. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi ngiti ng isang halimaw, kundi ngiti ng isang bantay na matagal nang ginagawa ang kanyang tungkulin. At sumigaw siya, "Patunugin mo ang kampana!" Buong lakas kong hinawakan ang lubid at hinila ito. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana sa buong Biringan. At sa unang pagtunog nito, huminto ang buong mundo. Sa unang pagtunog ng kampana, huminto ang lahat. Huminto ang hangin, huminto ang pagyanig, huminto maging ang mga insekto sa himpapawid. Parang may isang hindi nakikitang kamay na pumigil sa oras. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mga tinig. Libu-libong tinig, mga lalaki, mga babae, mga bata, lahat ng kaluluwang nawala sa Biringan. Sabay-sabay silang bumubulong. Hindi ko maintindihan sa una, ngunit unti-unting luminaw ang kanilang sinasabi. "Palayain mo kami, palayain mo kami, palayain mo kami." Biglang nagliwanag ang kampana at mula rito ay may mga sinag na bumaba sa buong lungsod. Tinamaan ang mga gusali, tinamaan ang mga lansangan, tinamaan maging ang mambabarang. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na anyo ng Biringan. Hindi ito lungsod, isa itong napakalaking alaala, isang alaalang nabuo mula sa mga taong nawala, sa mga pangakong hindi natupad, sa mga lihim na hindi naisara, at sa gitna nito, ang mambabarang. Hindi siya halimaw, hindi siya kontrabida. Isa siyang tagapagbantay, isa siyang kaluluwang matagal nang nagsakripisyo upang hindi mabuksan ang pintuan. Ngunit habang lumiliwanag ang kampana, unti-unti rin siyang naglalaho. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang kanyang tunay na muka, mukha ng isang ordinaryong babae. Pagod, malungkot, ngunit payapa. "Maraming salamat." Yun lamang ang sinabi niya at unti-unti siyang naging liwanag. Kasabay nito ay nagsimulang magbitak ang katawan ng nilalang mula sa kailaliman. Umalingaw-ngaw ang kanyang galit. Yumanig ang buong kalangitan. Ngunit sa bawat pagtunog ng kampana, humihina siya. Pangalawang tunog, nagsimulang maglaho ang mga anino. Pangatlo, nabiyak ang kadiliman. Pang-apat, nagliwanag ang buong lungsod. At sa ikalimang pagtunog, may nangyaring hindi ko inaasahan. Biglang lumitaw ang aking ama sa tabi ko. Mas malinaw kaysa dati. Mas buhay kaysa dati. Ngumiti siya at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. "Panahon na." "Anong ibig mong sabihin?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip ay tumingin siya sa unti-unting nagsasarang siwang sa ilalim at sinabi ang mga salitang nagpabigat sa puso ko. May isa pang bagay na kailangang isakripisyo upang tuluyang maisara ang pintuan. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Parang may isang desisyong kailangan kong gawin. At sa ibaba, habang nagsasara ang siwang, may isang pangalan na unti-unting lumilitaw sa ibabaw ng kampana. Isang pangalan. Pangalan ko, Naldo Reyes. Nakatitig ako sa kampana at sa ibabaw nito, unti-unting lumilitaw ang pangalan ko, Naldo Reyes. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ko. Unti-unti kong naunawaan ang ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban, hindi sapat na tumunog ang kampana, hindi sapat na magsara ang siwang. May isang huling bagay na kailangan, isang kapalit, isang bagong bantay. Tahimik na tumingin sa akin ang aking ama, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang katotohanang matagal na niyang alam. Noong nakalabas ako rito, maraming taon na ang nakalipas. Ako ang dapat na naiwan. Nanlamig ang aking katawan. Ngayon ko lamang naintindihan, hindi siya nakaligtas noon.
may bahagi ng kanyang kaluluwa ang naiwan sa biringan. Kaya't habang nabubuhay siya sa mundo ng tao, bahagi niya ang nagbabantay sa pintuan at ngayon na wala na siya, may kailangang pumalit. Biglang umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng nilalang mula sa kailaliman. Halos sarado na ang siwang. Ngunit pilit pa rin itong umaahon. Pilit pa rin itong binubuksan ang daan. Nagsimulang mabasag ang kampana. Wala nang sapat na oras. Sa ibaba nagsisimula ng maglaho ang buong lungsod. Ang mga gusali, ang mga lansangan, ang mga taong nawawala. Isa-isa silang nagiging liwanag. Isa-isa silang nakakalaya. At sa gitna ng lahat ng yon ay nakita ko ang mambabarang. Nakatayo sa malayo. Wala na ang mga insekto. Wala na ang nakakatakot na anyo. Isa na lamang siyang babae. Tahimik siyang umiti at tumango. Parang sinasabing, panahon na. Pumikit ako at hinawakan ang kampana. Kasabay nito ay naramdaman ko ang libu-libong alaala. Mga taong nawala, mga taong umiyak, mga taong naghintay, mga taong hindi na nakauwi. Lahat sila ay nakaugnay sa lugar na ito. At lahat sila ay umaasang tuluyan na itong matatapos. Buong lakas kong pinatunog ang kampana sa huling pagkakataon. Ang pinakamalakas na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Kasabay nito, nabiyak ang kalangitan, nagliwanag ang buong beringan at ang nilalang mula sa kailaliman ay sumigaw. Hindi sa galit, kundi sa pagkatalo. Unti-unti itong nahatak pabalik sa kadiliman. Kasama ng nagsasarang siwang, kasama ng nagwawakas na pintuan, hanggang sa tuluyan itong mawala. At pagkatapos, katahimikan. Ganap na katahimikan. Nagmulat ako ng mga mata. Nasa loob ako ng aking truck. Nakahinto sa gilid ng kalsada. Maliwanag na ang umaga. Umaawit ang mga ibon at wala nang bakas ng biringan. Wala nang tore, wala nang lungsod, wala nang mambabarang. Akala ko'y panaginip lamang. Hanggang sa mapansin ko ang isang bagay sa upuan ng pasahero. Isang maliit na anting-anting, hugis sa lagubang, kapareho ng suot ng mga tao sa biringan. At sa likod nito ay may nakaukit na mga salita. Ang bawat pintuan ay may bantay. Lumipas ang maraming taon. Nagpatuloy ang buhay, ngunit may mga gabi pa ring hindi ako mapakali. Kapag dumaraan ako sa mga kalsada ng Samar, kapag makapal ang hamog, kapag tahimik ang paligid, minsan, sa gilid ng daan nakikita ko ang isang babae, nakaupo sa isang malaking bato. Tahimik lamang. Nakangiti, ngunit hindi na nakakatakot. Parang nagbabantay. Parang naghihintay. At sa tuwing nakikita ko siya, alam kong nananatiling sarado ang pintuan. Dahil may mga lihim na hindi dapat matagpuan. May mga lugar na hindi dapat mapasok. At may mga alamat na mas mabuting manatiling alamat. Hindi lahat ng lungsod ay matatagpuan sa mapa. Ang ilan ay matatagpuan lamang ng mga taong nakatakdang makabalik upang maging bahagi ng alamat.